Bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon. Yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Pirmado, formal ano to eh. Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Nangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago. Kasi Yun pa rin daw po siya. ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Tumaabot na po ng 45 degrees Celsius ang init at lalo pong uminit sa loob ng Senado sa kabila ng napakalakas po ng aircon. Nakaraang araw nga, naging 55 degrees eh. Ganun po. Umabot hanggang sa Ceiling. kisame yung Ang init sa Senado. heat index. So, Nasira pa yung aircon niya? diba, paano namang hindi init ang ulo mo? May magdi-deliver ng privilege speech. Pagkatapos magtatago. Pagtatanungin mo, sabi niya, hindi ako pwedeng mag-yield ng floor hanggat hindi sila nakakapirma doon sa partial report. Iinit talagang ulo mo sa ganong klaseng tao eh. Ganun mo ba? Oo. Di ba matapang? Pagkatapos siya pa yung magsasabi na may isa dyan kanya wala sa hulog eh. Meron naman kami nakilala Sen, nakumunoy naman. Nahulog. Hindi lang nakumunoy. Anyway, simulan na natin Sen. Sa inyo na po manggaling, ano na ho ba ang latest ngayon sa Senado? Sabi nyo nga, may itong temperatura sa Senado. Ngayon ho, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, mainit din po ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang hinihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics eh. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yon na parang slide. Meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya eh. Saan? Bago nyo tuloy. Saan doon ba niya nakita yung 500 na yun? Saan, ano ba meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento. May resolusyon ng LGU, Municipal Resolution, mga asosasyon na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan
kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso. Opo. Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, malalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Oo, maski naman doon sa privilege speech, di muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Kasi naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun, nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko nga parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kuminsan tinatawag naming amendments dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda ba ang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing. Nagsimula, Baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa. Hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi, nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun. Hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon, ay pinakita niya sa kanyang privilege speech, yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kagad. Isasama kagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong ibibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang.
bakit ako na ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas dyan. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oo. At kayo rin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Eh bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Oo. Bakit ako ang babalikan niya? Oo. Hindi siya consistent eh. Mhm. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa ron. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na contractors na congressmen? Sabi niya, wala naman akong listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. Ganun siya eh. lang daw sa kanya, opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo, Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano mo gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung gano'n siya, nung nagpa-interview siya, hindi ko maintindihan kung ba't siya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binatang. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, ay makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin kapag maganda na at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Bait lang yun. Sino makakapigil sa iyo halimbawa? Kunwari ikaw si
Alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate, Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama, Di ba? Sinabi po niya yan, Bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun, Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo. Kinakailangan na yun Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... May imbestigahan na kagad, paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Opo. Hindi lang basta Hindi 500, hindi sulat ka talaga pirmado, formal to Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Bakit ganun ang style niya? Pero yung kahilingan niya, walang masama dun, Wala. Sabi ko nga, sa buhay ng isang senador, mga senador at saka sa mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Mapagbibigyan siguro. umaasa rin sila. Ipagkakait mo ba yun, Jen? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, hinihiling nila Opo. Ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong
bahid na wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang pagkagalangan sa bawat isa sa amin. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaiba yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Sen? Yes, oo. Kasi ito, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping nag-iisa lang siya eh. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na investigahan, no? Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanya privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay. Pati sound effects, Kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun eh, no? Yun nga, mga anak daw nila. Ngayon, ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya ipatatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Walang galang na sa kanila. Yung ibig sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang makipagbanggaan. Ayaw na lang nilang gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, ay pundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years of service in government. Na parang walang ka-blemis-blemis, parang walang kulubot, parang walang kabahid-bahid ng walang bahid dungis. Yes po, Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nakalimutan niya yung sa Isabela na siya na tungkol sa mga illegal logging. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Nakalimutan niya yung Corbito, ano yun? Daser Corbito. Ganun po ba? O baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya.
Ganun po. Oo. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Sabi, kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya ako interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Ito yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Oh. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Oh. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang namatay na. Sana man lang eh. Opo. Pero nung una kasi siguro, maaaring ganun ang nakita ko. Kung ako nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago dun eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago dun Wala eh. daw nagbago. Kasi Yun pa rin daw po siya, oo. ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Oo. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po. Oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal. Opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oo.